Kong, maayong buntag. Ay, may buntag, Bay Aljo, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, nanonood, nakikinig sa programa natin, Punto Asintado Reload. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po, wala po ako sa studio dahil kami po ay nag-ikot-ikot ni Speaker Bay Aljo sa mga palengke Oh, para tignan itong sinasabi na mga retailer may mga murang bigas na raw at 45, 42 pesos per kilo. So, chinek natin yan. Meron nga, sinamahan tayo. Actually, we were invited by the Grain Retailers Confederation headed by Orly Manuntag at saka ng PRISM. Ito yung mga grupo ng mga importers ng bigas. We were invited. So, si Speaker, myself, and then si Kong Ed Biclap was also invited, pati ang mga tiga-DTI at saka DA. So, nag-ikot kami sa mga palengke this morning, Bayaljo. maganda naman ang quality ng bigas na yan, Kong. Lalo na yung 42 na broken. Meron eh. Totoo yan, Bay Aljo. Nakausap niya ni Speaker yung mga nagtitinda at sinasabi lang mabilis maubos yung 42. Uyun. Kaya yung next option is 45 dahil sinasabi daw naman nila pareho naman bigas yan. Medyo parang durog lang ng kaunti pero pag niluto mo, Masarap. kanin pa rin naman daw yung Alam protein mo. na yan at maputi din naman. Galing palang Thailand itong mga binibenta maganda. ngayon, parang Thai rice. So, Oh. at 42 pesos. So, natuwa naman si Speaker dahil ay pinakita sa kanya ng mga retailer at lalo na itong Grain Retailer Confederation, Grecon, na ipinakita. At nangako pa ang Grecon na maaring bumaba pa raw ito, Uy. maaring hopefully by December, by end of this year, ay baka umabot pa raw ng 38, 39. Ay, magandang balita. Ng bigas. Magandang balita yan, Kong. Saan ang mga palengke ito pwede bilhin ngayon, Kong? Ay, actually, meron na dyan. Nakalatag na sa Q-Mart, Q-Mart. sa Farmers Market, Mhm. Guadalupe, meron sa Sampaloc Market, Marami na. Central Market. Pero ang ginagawa kasi kararating lang na itong mga imported na ito, hindi ba? Kaya nagmura ang bigas na ito dahil nga sa binawasan ng Pangulo ang taripa from 35%, ginawa na ng 15%. So malaking impact yun. Parating pa lang yung mga bigas ngayon. So asahan daw by end of September, buong Metro Manila na, from kahit saang bayan ka, ay may mga bigas na namura. Tapos sa probinsya, by October 1st week, meron na rin sa mga probinsya. Walang limit naman ito, Kong, na bumili. Kahit For na now, by Aljo, may limit? for now, may limit. Parang 10 kilos per day ang Okay. limit. Pero by October, November, dahil nakapasok na lahat, isang sako ang limit per month kung gusto mo. One sack of rice ang pwede mong bilihin. At yan, kung nasa 40 to 40 na lang o by December 38, mga less than 2,000 pesos ang isang sako ng bigas. Okay. At 50 kilos. Sige, nagtatanong dito, kailan daw uli na makarating yan sa kanila doon sa Visayas, Mindanao, Kong? Ay, mga October. Ang October. pangako hindi naman tayo nangangako. Ang Grecon, yung Grain Retailer Confederation na nagsabi, dahil sila ang nagdi-distribute yan, ay makakarating sa Visayas at Mindanao ngayong mga October, November at December. At maaaring bumaba pa. Yung 42 ay pwedeng umabot ng 38, 39. Sila ang nagsabi, by Aljo. So, nakikinig lang si Speaker kanina at natutuwa. At ang sabi lang ng Speaker, nagpapasalamat sa Grecon. Thank you very much. Effort ito ng government agency, ng mga government agencies, ng executive department, ng legislative at saka ng business community para mapababa ang presyo ng bigas para maging affordable, lalo na ngayong darating na Pasko. Ayan, panawagan sa ating mga kababayan. Hala, sulong na. Sa palengke dyan sa Guadalupe, Farmers. Meron pang isa, Bayan, may saan? isa pang good news. May isa pang good Oo, news. ano yan? Oo. Di ba, ang kadiwa, once a week mo lang kita. Ngayon, meron na magiging kadiwa rice outlet sa bawat palengke by October. Ibig sabihin, yung mga senior citizen, mga PWD, 4-piece, pwede nang bumili ng mga bigas, 3 kilos a day, ika nga, for 29 pesos per kilo. Okay. So, pero ano lang ito doon lang sa mga vulnerable sector. Vulnerable. Vulnerable. Yung kadiwa yan Baka talaga. So kung ikaw ay may ID ka ng 4-piece or PWD at senior citizen, pwede kang bumili ng 3 kilong bigas at 29 pesos dito sa mga palengke
nalalagyan na ng mga kadiwa rice outlet. Naitanong ko lang, baka Every day. tataas ang kilay ni Aling Titay. Sabi niya, bakit may Mamaya kadiwa si dyan? Titay, ay, magagalit naman si Tatay Titoy. Kailan daw simula yung kadiwa rice outlet, Kong? Yung Kadiwa outlet na yan, by Aljo, ang sinasabi ng DA naman kay Speaker Romualdez, sila ang nagsabi, kakayanin. Kasi tinanong sa Speaker, kailan ba? Kasi ang request ng mga rice retailer, sir, baka pwede maglagay na kayo ng Kadiwa dito o gawin nyo kami mga authorized Kadiwa rice distributor. So tinanong ni Speaker, pwede ba, DA? Kasi kailangan mo para ng certification from DA. Sabi ng DA, October na, baka end of October, meron na tayong mga bawat palengke meron ng Kadiwa Rice Distributor. Ayun, maganda Kasi yan. pag sinabi yung Kadiwa Rice Distributor, 29 pesos lang. Pero ang makakabili lang no, senior citizen, PWD at saka mga 4-piece. Request din sana, mga flea markets din daw, Kong. Yung mga talipapa. Oo. Eh, susunod na yan. Yun. Mabuti na sabi mo yan, ibubulong na natin kay Speaker para mas magiging affordable ang bigas. Yun, alright, sige. Alright, maganda yan, Kong, kasi hindi nabibiyahe nga na malayo yung ating mga nakatatanda na mga kababayan. May mga sakit. Yun na nga, by Aljo, kaya kasi nga sinasabi lang, Kadiwa daw, parang once a month lang lumalabas at piling lugar. Ngayon, ang naisip ni Speaker, lagyan kaya natin ang bawat palengke ng Kadiwa rice outlet ay 29 pesos per kilo. So, hindi na siya mag-aantay ng 1 month, bukas makalawa, punta lang siya sa palengke, bumili siya kung siya ay senior citizen o PWD or 4-piece member, pumunta sa palengke, bumili siya ng bigas para maka-avail siya nitong 29 pesos per kilo na bigas by Aljo. Ayun, sige. At sige, Kong, sasama ka ba sa akin dito sa pagpunto natin sa mga naglalaki ang mga balita? Pupuntuhan natin to. Actually, meron pa kami ganun ba? pupuntahang meeting. Meron pa kami pupuntahang meeting ni Congressman Ed Pityap. Ito namang mga itong mga manufacturers natin, Philippine manufacturers ng mga rice cooker, mga electric fan. Di ba nalulugi na? Di ba reklamo nila sa atin yung FCIS na kailangan mapigilan na ito mga online shopping dahil ito hindi nagbabayad ng buwis kaya napakamura sila nagbabayad. Kaya kami mimitingin dito ng DTI, kasama na tayo, inimbitahan tayo dyan doon sa DTI office. Hahabol kami ni Kong Ed Pityap. Sige, keep us posted na lang, Kong. Dagan salamat. Okay. Alright, dagan salamat. Na Boss Aljo, Boss. Yes, boss. Kong Erwin Tulfo, Deputy Majority Floor Leader, AXIS Party List Representative.